Ayun na. Zoning, ano na ba to? Zoning 22. Prediction. Pero bago yan, ito ay sa Metro 10. Kailan ba to? July 4. Next month na. July 4, 2026. Tulad ng dati, gates open 3 p.m. Magsisimula ang event ng 5 p.m. So, one day event sa pre-sale muna tayo na may kasamang 1 flip-top beer na kasama. Ang gen ad niya, pre-sale to 1, 2, VIP 1.5, SBIP 1.8. Pero pag bumili ka na ng walk-in o sa mismong araw, naku, 1.8 na ang gen ad, VIP 2.1, SBIP 2.4. Kaya kung ako sa'yo, bumili ka na agad yan, baka maubusan ka. Pero ayun nga, zoning 22, may dalawang isabuha, 4 na isabuhay. So yun, ano tayo dito, prediction. So simulan natin sa, teka, nag-play ba? Tignan ko lang kung nag-play. Alright. Simulan natin sa Dave Denver versus Jamie Sykes. Jamie Sykes pala ang pagbanggit dito. Si Dave Denver, kakatapos lang ng battle niya sa Pulo. Palabas na siya. Jamie Sykes, napanood ko na rin bumatel nung ahon yata o yung kalaban niya ay si Vicente. So, si Jamie Sykes, pagdating sa technical, di rin natin pwedeng baliwalain yan. Pero mas pipiliin ko si Dave Denver dito siguro dahil mas well-rounded, may technical, may jokes, magaling sumilip ng angulo si Dave Denver. Napanood ko na siyang bumatel sa iba't ibang liga, sa flip top, at nung bumatel siya sa Pulo, ibang klase yung pinakita niya doon. So, ano ako dito? Dave Denver ako dito. Sa Dave Denver versus Jamie Sykes. So, angat agad tayo. Topper versus K-Ram, ang dalawang paborito ni Enigma. Topper, kakatapos lang ng battle namin 2 on 2. Maganda ang pinakita niya actually sa partner, sa tandem nila ni Cripply. Para sa akin mas nangibabaw si Topper dun sa tandem nila. Si K-Ram naman may magandang pinakita rin sa recent battle niya. Pero ito ay pagandahan siguro ng angulo at control sa crowd, kung sino mas mamahalin ng tao kaysa ni Enigma. Si Topper, actually maganda yung recent battle niya, talaga maganda yung pinakita niya sa 2 on 2 namin. Pero K-Ram ako dito. Mas attacking comedy para kay K-Ram. Tingin ko ayun yung ipapanalo niya. K-Ram ako dito. So, Dave Denver versus Jamie Sykes. Dave Denver ako. Topper versus K-Ram. K-Ram ako dito. Eto na. The underrated Batang Rebelde versus Third D. Tangina, napakagandang rhyme scheme, multis. Magandang match-up to. Ang ganda nung naisip ni Enigma dito. Batang Rebelde versus Third D. Si Third D na mas nakakapa na rin yung big stage, habang si Batang Rebelde ay isa sa mga veterano na rin talaga. Kung sa mas kokonekta sa kalaban at mas didikit sa crowd at punto, tingin ko lalamang dito si Third D. Habang si Batang Rebelde, kung magi-stick siya doon sa style niya na kung paano siya mag-set up ng scheme. Pero kailangan kasi bukod doon, bukod sa magandang setup, magandang rhyme scheme, kailangan talaga may babagsak ang punchline din. So tingin ko dito mas lalamang si Third D. So Third D ako dito. Dave Denver, K-Ram, Third D. Yon, sa unang tatlong battle. Tingin ko kasi ang magiging set ng event na to, 3 laban, pahinga, 3 laban, pahinga, at huling 2. Ayan, ganyan na magiging set niyan. So, yun. Para sa unang 3 laban ng Zoning 22, ang tingin ko mananalo dyan, Dave Denver, K-Ram, at Third D. So, break time. Yan, break time. 20 minutes break.
Tapos na ang 20 minutes break. Ito na, Isa Buhay 2026. Tang ina. Napakagandang matchup din nito. Style clash. Rafian versus Kilan. Shit. Hindi ko kasi naabutan yung laban ni Rafian tsaka ni Goryo nung nakaraang second sight 22. Late na ako dumating nun. Habang kay Kilan parang mid na lang din nung rounds nung nakarating ako. Kalaban niya si Fruz, pero nanalo siya doon. Pero kung style na pagbabasihan dito, kung mas mapapanindigan ni Rafian yung gun bars, technicalities niya na mas madiin, pwedeng makuha niya to. Pero kung si Kila naman, magfo-focus din sa napakagandang comedy at punto, pwedeng makuha niya to. Pero para sa akin, base sa huling battle din ni Kilan, maganda naman yung pinakita niya. Pero tingin ko Rafian to. Kung mas didiinan ni Rafian yung makatikating technical na meron siya, yung mga punto niya, yung mga bara niya. Tingin ko slight edge to. Pwedeng maging 3-2 Rafian to. Rafian ako dito, Rafian. Rafian versus Kilan. So Dave Denver versus Jamie Sykes. Dave Denver ako, Topper versus Kram ako, Batang Rebelde versus 30 ako, at Rafian versus Kilan, Rafian ako dito. Ito na, Sak Maestro versus Manda Baliw. Gaya nung sinabi ko dun sa nakaraang prediction ko sa Isa Buhay 2026, tingin ko ang magcha-champion, tingin ko lang kung mas handa at mas focus Sak Maestro yon. Pero sa pinakita ni Manda Baliw nung nakaraan, hindi ko napanood halos yun, pero ang dami kong nakikitang feedback na ang galing ni Manda Baliw at kalalabas lang din ang laban niya, Manda Baliw versus Harlem. Hindi ko pa siya napapanood kasi gusto ko pag pinanood ko siya, diretso na gawa ng reaction video. Pero base sa huling performance niya, ang dami rin nagsasabi sa akin, ang ganda ng pinakita ni Manda Baliw. Kung ganung Manda Baliw ang magpe-perform sa laban kay Sak Maestro, pwedeng ma-upset niya si Sak Maestro dito. Tingin ko ang dapat na lang baguhin ni Sak Maestro dito, bawas call out. Medyo magkakaroon na ng umay factor yan pagka parang i-call out mo ng i-call out si Looney. Ando na yon. Pwede. Pero mas maganda kung focus pa rin sa kung paano papatayin o tatalunin si Manda Baliw. At the same time, nagamit niya na yung round 3 niya sa isang magandang paraan tungkol dun sa ehersisyo. Tingin ko kailangan gumamit si Sak Maestro ng round 3 na patungkol naman sa kung anong karakter meron si Manda Baliw. Eto, tingin ko 3-2 tong laban na to. Kung Manda Baliw tangina epektibong one-liner at mga jokes, maa-upset niya si Sak Maestro dito. Pero kung Sak Maestro na consistent na ganun pa rin at yung round 3 niya, alam naman natin kung anong round 3 meron si Sak Maestro is mapupuntusan niya yung Manda Baliw sa round 3 niya ng maganda. Tingin ko makukuha ni Sak Maestro to. Pero yun nga, pwedeng ma-upset pa rin ni Manda Baliw to. Pero tingin ko magi-stick ako doon sa prediction ko na ginawa doon sa Isa Buhay 2026. Sak Maestro ako dito. Tingin ko 3-2 din to. Rafian Kilan 3-2 rin to. Tingin ko Sak Maestro, feeling ko 3-2 rin to. Pwedeng mag 5-0 silang lahat, pero tingin ko hindi ay may makukuha pa ring round diyan. Parang 5-0 sa mga hurado, pero bawat isa sa hurado dikit lang din sa kanila. So baka nagkatagpo lang, nagkapare-parehas lang sila ng desisyon. Pero tingin ko sobrang dikit ng laban na to. Pero magi-stick ako doon sa Isa Buhay 2026 prediction ko. Sak Maestro ako dito, dikit lang to. So, yun, next tayo, M-Site versus Saint Ice. Si M-Site na Employee of the Year. Sunod-sunod ang laban. Habang si Saint Ice, napakaganda din ang pinakita niya kay Surgenio. Pero, M-Site versus Saint Ice, pagandahan ng punto. Kung si M-Site, meron pa rin siyang bara patungkol sa gobyerno, tas hindi naman tatama kay Saint Ice, posibleng mawalan ng bisa yon. Habang si Saint Ice naman, kung magpo-focus pa rin siya sa punto kay M-Site, pwedeng mapukol niya si M-Site dito. Pero si M-Site kasi ibang klase rin pumunto talaga. So tingin ko napakagandang laban nito, M-Site versus Saint Ice. Tingin ko dikit lang din tong laban na to. Para sa akin, siguro, kung gagamit ng political bars si M-Site, kailangan siguraduhin niyang tatama kay Saint Ice yun.
Tingin ko kaya bumabattle si M-Site dahil na rin sa advokasya niya. Pero kung yun nga, kung gagamit pa rin siya ng political burst dito, kailangan itama niya kay Saint Ice yun, hindi lang dahil may gusto siyang sabihin. Si Saint Ice, tingin ko mas magpo-focus siya dito kay M-Site sa mga punto. Pero kung sa mas agresibo, M-Site, tingin ko dikit lang din to. 3-2, M-Site ako dito. Sobrang dikit lang to, tingin ko. M-Site ako dito. Pero, teka nga. Double check ko lang mamaya. Hindi na naman nagpe-play. So, ayun. After ng M-Site versus Saint Ice, break yan. Dalawang huling laban. So, recap tayo. Dave Denver versus Jamie Sykes. Dave Denver ako. Topper versus K-Ram. K-Ram ako. Batang Rebelde versus 30 ako dito. Rapian versus Kilan. Sobrang dikit nito. Rapian ako. Sak Maestro versus Banda Baliw. Sobrang dikit lang din. Sak Maestro ako. At M-Site versus Saint Ice, sobrang dikit ng laban na to. M-Site ako. So, break time yan. Break time yan para sa huling dalawang laban ng Zoning 22. At tapos na ang break time. Ito na. Isa Buhay 2026 ulit. Ito na. Poison 13 versus Unico. Hindi ko pa napapanood yung huling laban ni Unico na alam ko tinalo niya si G-Clown dahil nawalan ng boses. Ayun ang balita ko. Kasi hindi ka kasi nakain ng okra. Si G-Clown na hindi kumakain ng okra, kaya ganyan po yan. Nagbabalking, puro pares kinakain. Kala mo talaga healthy. So, Poison 13 versus Unico. Poison 13 ako dito. Base na rin sa dahil alam ko kung paano sila bumatel, kung paano sila sumulat. Tingin ko Poison 13 dito. Ang ilalamang ni Poison 13 dito, masiksik na rhyme scheme, na multis. Habang si Unico, meron siya magandang punto. Pero, kung masisiksik niya yun, maganda. Pero dahil masubok ko na si Poison 13, Poison 13 ako dito. 5-0 to. Ito na, main event, Shei versus Lakwan. Tangina, napakagandang laban na ito. At tingin ko magiging epektibo si Shei dito. Bakit? Si Shei, pag mas mahirap sa kanya yung kalaban niya, nagiging epektibo siya. Pero, pag inaral siya ng husto ni Islakwan, posibleng ma-upset din ni Islakwan to. Kung si Islakwan ay gagamit ng talino na aalamin niya kung paano niya kukontrahin kung ang gagawin ni Shei, pwede niya makuha to. Pero si Shei is Shei. Tangina. Style clash din putang ina. Nakikinita ko na kung ano mga pwedeng sabihin ni Shei kay Islakwan. Kailangan na lang din talagang gumamit ng reverse card ni Islakwan dito. Yun ang ipapanalo niya. Pero sa ngayon, Shei ako dito. Shei versus Lakwan, Shei ako dito. Base na rin sa kung ano, para abang tinitignan ko yung pangalan nilang dalawa, parang nakikita ko na yung mukha ni Shei at mukha ni Islakwan na nagbabattle. Tingin ko may makukuhang boto si Islakwan dito, pero mas lamang si Shei. So, Shei ako dito. So, ayun. Zoning 22. Ito prediction ko lang naman to. Kung may prediction kayo, pwede nyo ring i-comment at i-share nyo sa amin kung sa tingin nyo sino ang mananalo sa Zoning 22. So, Dave Denver ako. Topper versus K-Ram ako. Batang Rebelde versus 30 ako dito. Rafian versus Kilan, Rafian ako dito. Sak Maestro versus Banda Baliw, Sak Maestro. M-Site versus Saint Ice, M-Site ako. Poison 13 versus Unico, Poison 13 ako dito. At Shei versus Lakwan, Shei ako dito. So ayun, Zoning 22 sa July 4 na yan, 2026. Ayun nga. Pre-sale sa Gen Ad 12, ulitin ko lang, VIP 15, SBIP 28. Pero pag nag-walk-in na kayo, nako, ito yung araw mismo ng event. Gen Ad 18, BIP 21, at SBIP 24. So, umorder na kayo ng mas maaga pa. Mag-message lang kayo sa Flip Top. At yeah, Zoning 22. Napakagandang event. Abangan natin kung ano mangyayari. At yun, para sa akin lang naman yan.